Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365-day devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is gusto mo bang maranasan ang kabutihan ng Diyos? At meron po tayong concept na goodness. God's goodness means that He is the ultimate standard for what is right, beautiful, and worthy of praise. Everything He does is good, even when we don't fully understand it. His goodness is not just a part of who He is, it is His very nature. God is good. We can trust Him in every situation. Makita po natin ito sa Psalm chapter 34 verse 8. Taste and see what the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapawalad ang mga taong nakikinig sa Kanya. Ginoon po share yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching. God is eager to share His goodness to us. So yung Panginoon sa Kristo po, gustong-gusto niya na i-share yung kabutihan na meron siya sa ating mga tao. Kaya naman sa second teaching, human are eager to reject God's wrath. So tayong mga tao, gustong-gusto natin palagi na nare-reject tayo sa kabutihan ng Panginoon, sa Panginoon. Ngayon naman sa third teaching, God's goodness and God's rule are inspirable. So, lahat ng kabutihan ng Panginoon sa Kristo, lahat ng rule niya ay inspirable para gayahin natin. Ngayon naman sa application na tayo, first application, embrace the rule of God. So, yakapin natin yung rule ng Panginoon para sa atin, yung mga rule ng kabutihan para sa atin. Ngayon naman sa second application, experience the goodness of God. So, lagi natin tatandaan lahat tayo makakaranas sa kabutihan ng ating Panginoon. Ngayon naman sa third application, extend the goodness of God to others. So, kung tayo nagkakaroon tayo ng kabutihan ng Diyos, marapat lang din na ang kabutihan ng Diyos maparating din natin sa iba't ibang mga tao na nangangailangan ng tulong. Ngayon naman sa discussion tayo, why can't we separate God's goodness from His wrath? Kasi syempre pagka naseparate natin yung mga bagay na yun, lalong-lalo na yung kabutihan ng Panginoon sa Kristo, so gusto niya gawin natin para na natin siyang nare-respeto sa bagay na yun. So, dapat maging mabuti tayo palagi sa lahat ng Panginoon na gagawin natin. So, yan naman po for today's discussion. Thank you for watching.